Sa negosyo po natin, mapapagod ka humatao. Tao lang tayo. Okay? Tao lang tayo. Ako, tao din ako, no? Hindi naman tayo robot na walang pakiramdam. Tao lang tayong lahat. So, kailangan po, learn how to motivate yourself on your own. Hindi yan alam ng mentor mo. Hindi yan alam ng downline mo. Definitely, ikaw lang nakakaalam yan. What motivates you? Ano ang gumigising sa'yo para magsipag ka? Ano yung nakakapagpakilig sa'yo? Yan yung pag-usapan natin. Gusto nung iba yan. Ano yung nakakapagpakilig sa'yo? Sa negosyo. Grabe kayo. What triggers you to move? Kahit walang nagsasabi sa'yo. Ano yung isang bagay or ano yung mga bagay na kapag kahit mahirap, gagawin mo lahat kasi gusto mong ma-achieve. Yung gusto mong ma-achieve. Karaniwan, familiar tayo sa why. Diba? Karaniwan, familiar tayo sa why. Pero sometimes, yung why natin, it becomes our distraction. And sometimes, yung why din natin, it becomes the reason why we can't make hataw. Diba? So, I'm going to ask you now, what can make you go crazy? Kailangan, kung ano man po yan na nakakapagpa-gising sa'yo araw-araw, what motivates you? Kailangan meron kang feeling inside na gustong-gusto mong makuha yan. Kailangan po manatili kang baliw. Magkaiba po kasi yung, magkaiba kasi yung alam mo lang yung why mo sa baliw ka. Lahat po ng tao dito gustong maging successful, pero not everyone is crazy enough to move mountains para lang humataw. Maraming mga tao, alam nila kung bakit nila ginagawa itong negosyo na to, pero yung mga distraction nila, napipigilan pa rin sila, kailangan hindi. Parang ganito. So meron pong baliw, nasa mental hospital. Pakinggan nyo to ha, nasa mental hospital tong baliw na to. Siya po ay nasa mental hospital at matagal na. Akala nung mga tao ay normal na siya. Akala nung doktor, normal na siya. Kasi parang he acts normal. Parang okay naman na. Tagal na so may medication kasi doon. So ngayon, ang nangyari, pinatawag siya ng doktor. So pinatawag siya ng doktor, bigyan natin ng pangalan, no? Sabi, Jan! Liga dito, Jan. I-interviewin ka namin kasi makakalabas ka na. Okay, so sabi ngayon ni Jan, nung baliw, sabi nga, ay talaga po, Dok, sige po, excited na po akong lumabas talaga. In-interview siya, tinanong siya ng doktor, kamusta na? Okay naman po, Dok. Yan, Jan, anong unang-una mong gagawin? Pagkalabas mo dito sa mental hospital, ay Dok, nako, grabe, excited na po akong lumabas dito. Alam niyo po, pagkalabas ko po dito, ay maliligo po ako. Maliligo ako at imimit ko po yung asawa ko. Yan, di ba? Excited na si Jan kasi more than 10 years na siyang nakakulong So, 10 taon, hindi niya nakakasama yung asawa niya. So sabi nga, Dok, nako po, maliligo po ako. Pupuntahan ko po agad yung asawa ko. Isusurpresa ko po yung asawa ko, Dok. So magugulat po siya, no? Dadating na lang ako, nandun na ako. Sige nga, pagkatapos, ano gagawin mo? Pagka nakasama mo na yung asawa mo. Sabing gano'n ni Doc. Ay, syempre, 10 taon, Doc. Ipaghahanda ko siya ng dinner. Magdi-dinner po kami, Doc. Sabi ni Doc, sinisiko niyang gano'n yung nurse. Mukhang okay na si Jan. May napagaling tayo. So sabing gano'n ni Doc. Sige nga, pagkatapos niyo mag-dinner, anong gagawin niyo? Ay, Doc, pagkatapos namin mag-dinner, syempre, Doc, medyo matagal-tagal na syempre, gusto kong mayakap yung misis ko. Yayakapin ko yung misis ko. Tapos nun, Doc, syempre, di ba, ikikiss ko yung misis ko, Doc. Grabe. Di, sabing gano'n nung nurse, Doc, mukhang okay na. Huwag na natin ituloy, sabing gano'n ng nurse. So, yung doktor, medyo pa siya tagilid pa. Gusto niya convince siya bago niya palabasin si Jan sa mental hospital. So, tinanong niya pa, sige nga, Jan, pagkatapos no, nag-dinner kayo, niyakap mo, tapos, anong gagawin mo pagkatapos? Hinag mo, kinis mo, anong gagawin mo pagkatapos? Ay, Doc,
Siyempre, alam mo na kung saan papunta yon, di ba? Papatayin ko yung ilaw. Yan. Pagkapatay mo ng ilaw, anong gagawin mo dyan? Sige nga. Dok, tatanggalin ko unti-unti yung damit niya, Dok. Ay, tama na, sabi ng nurse. Tama na, Dok, baka saan tayo mapunta? Sabing ganun. So, medyo na-awkward na si nurse. Si Doc, hindi pa ganun ka-sure. Sige nga, pagkapatay mo nung ilaw dyan, anong gagawin mo? Ay, nako, Doc, pagkatapos nun, hihilahin ko yung kanyang underwear. Ay, nako, tama na, Doc, sabing ganun ng nurse. Sabing ganun. Hindi, sige, Jan, pagkatapos anong gagawin mo? Sabing ganun ni Jan. Ay, Doc, pagkatapos nun, kukunin ko yung underwear niya, tapos pupuntahan ko yung kapitbahay namin, titiradurin ko ng underwear niya. Ano pong point? So, napakamot sa ulo yung doktora. Ano pong point? Tinanong ngayon ng nurse, bakit? Bakit mo gagawin yun? Kasi walang ya po yun. Yung kapitbahay namin, siya po yung reason kung bakit ako nandito ngayon sa mental hospital. Sabi niya, baliw ako. Hindi po ako baliw. So, ano pong point? Yung baliw, 10 taon na yung nakalipas, alam niya pa rin yung goal niya. Yung baliw, 10 taon nang nakakulong, alam niya pa rin kung ano yung gusto niyang gawin. Baliw nga lang. Tawa naman kayo. So yung mga hindi po nakakagets, bigyan niyo po ng mga 30 minutes o kaya po i-rewind niyo po ito mamaya, panoorin niyo ulit, para mag-gets po natin. Ganyan po talaga yung mga joke natin sa I Am Worldwide. Pang mga 190 yung IQ, So, ano pong point? Sa ganito pong negosyo, you have to be crazy. You have to be crazy. Yung pangarap mo na ang tingin ng iba, imposible yan. Yung pangarap mo na ang tingin ng iba, kalokohan yan. Hindi mangyayari yan sa'yo. Kailangan kahit gaano kadaming mag-negative sa'yo, ano man ang sabihin sa'yo ng nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo, kapatid mo, asawa mo, ikaw, you remain positive. You remain positive na makukuha mo yung pangarap mo. Kailangan baliw ka sa pangarap mo. Hindi pwede yung pag may nagsabi sa'yo, naku, hindi naman mangyayari sa'yo yan. Baliw ka na. Anong Ferrari? Baliw ka na ba? Kotse nga wala ka, Ferrari pa? Ano yan? Ambisyosa. Baliw na to. Anong pinagsasasabi mong 3-story house? Buong buhay natin nagre-renta lang tayo. Anong sinasabi mong 1 million? Anong sinasabi mong 3 million per week? Lahat ng kakilala natin, kumikita 100,000 na pinakamataas. Anong 3 million per week sinasabi mo? Marami po ang tao na magsasabi sa'yo ng ganun. Pero, you have to be faithful sa sarili mo. If God gave you that vision, He will make a way para makuha mo yun. So, ang part mo is you have to be crazy. Kailangan maging baliw ka everyday. That time will come, makukuha mo yung mga pangarap mo. Pakitype nga po, optimism. Pakitype, optimism. Ano ba yung optimism? Optimism, pakitype. When we say optimism, it's about being positive. Diba? When we say optimism, ano pa? You have a strong hope. You have that positive expectation despite of setbacks, things will turn out fine. Sa ganito pong business, you have to be your number one fan. You have to stay optimistic despite of all the setbacks that will happen to you. Despite of all the rejections, you have to stay optimistic. Kailangan meron kang strong hope. No? Meron kang strong hope. Yung expectation mo hindi bababa. Kahit na ang dami ng setbacks, ang dami ng nangyari sa'yo, yung tipong
Grabe, ang dami kong pinagdaanan, ha? Makakabuo pa ba ako ng grupo dito? You have to stay crazy to your goals and be optimistic still. Kailangan po ganun sa ganitong negosyo. Ikaw lang po ang may kontrol niyan. Yan po, kahit saan mo pong industry, tignan, kaya nga naka-title ito, Millionaire Mindset, wala pong yumaman na negative ang mindset. Wala pong yumaman na siya mismo dinadoubt niya yung self niya. Wala pong yumaman na siya mismo dinadown niya yung sinasabi niya, naku, hindi ko to kaya. Naku, grabe. Ay, grabe yung resulta nila. Naku, hindi ko yan kaya. Grabe, hindi ko yan kaya. Sila lang yan. Proud ka pa, no? Walang ganun. You have to be optimistic at all times. Even though a lot of people reject you, you have to stay optimistic. Lahat ng tao, ni negative ka, you have to stay optimistic. You have to remain crazy about your dreams. Tandem yan. Tandem. Mahirap pong maging baliw ka sa pangarap mo nang negative thinker ka. Tama? Mahirap yun. Kapag baliw ka sa pangarap mo, meron kang strong hope. Meron kang high expectation na kahit anong mangyari sa paligid mo, it doesn't matter because you're crazy that you will achieve your goals. Stay crazy. Kung ikaw ngayon yung tipo ng tao na, Lord, nagsisipag naman ako, bakit hindi lumalaki yung grupo ko? Lord, nag-build ako, bakit nawala sila lahat? Ako na naman mag-isa. Lord, more than 100 yung tinok ko, bakit walang nag-pay in? Lord, bakit yung ganito, yung ganyan? Alam mo po, that's part of the process. That's part of the journey. Kailangan mo pong mag-trust. No? You have to trust God na may plano siya sa'yo. You have to remain hyped every day. You have to remain motivated every day despite ng mga setbacks. Lahat po yan maintindihan natin looking back. Lahat po yan. No, tinapos na lahat yan ni Lord. 'Di ba? I am the Alpha and the Omega. hindi pa natin nasisimulan, tinapos niya na. Kaya magtiwala ka lang sa proseso. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, keep motivated, stay crazy sa pangarap mo. Okay, are you guys learning?